Hello everyone! Good evening po. Kamusta po kayo? Alright, so ngayon ulit tayo ay magbabasa ng Bible. Alright, so ngayon ay nasa Matthew chapter 26. Okay, so last verse na po ito. Alright, so ang ating pamagat ng ating pag-usapan ay ipinagkaila. Okay, pinagkaila ni Pedro si Jesus. Alright, so this time, okay, nung last live natin ay ipinagkaila ng Diyos or ipinagkaila ni Peter ang Panginoon. Okay, nung siya ay nagyabang, okay, or siya ay nagsabi sa Panginoon na hindi raw niya ipagkakaila ang Panginoon. Pero dahil sa kanyang pagyayabang sa sarili, okay, siya ay naging mayabang, okay, at ditong verse na to sa chapter 26 verse 69, okay, hanggang 75, dito natin makikita na totoo yung sinabi ng Panginoon na 3 times mo akong ipagkakaila at sabay nun ay 3 times din magtitilaok ang manok. Alright? So, salamat sa pag-tune in, Ate Vanessa. Alright? So, madami kayong matutunan dito. At pakainin natin yung ating spiritual. Alright? So, basahin natin dito sa Matthew chapter 26 verse 69. Sabi dito, si Pedro ay nakaupo sa labas ng bulwagan at lumapit sa kanya ang isang utosang babae na nagsasabi, "Ikaw ang kasama rin ni Jesus na taga Galilea." Subalit siya ay nagkaila sa harapan ng lahat na sinasabi, "Hindi ko alam ang sinasabi mo." Alright, nung sinabi ng mga tao na kasama niya ang Panginoon, o kaya disipulo ng Panginoon si Peter, sinabi ni Peter ay hindi niya raw kasama, okay? Or sinasabi niya na hindi niya raw kilala ang Panginoon. Alright, sabi dito sa verse 71, at nang siya ay lumabas patungo sa tarangkahan, siya ay nakilala ng isa pang utosang babae at sinabi niya sa kanila na naroroon ang lalaki rin ito ay kasama ni Jesus na taga Nazareth. Alright, so meron daw dalawang utosang babae at sinabi niya kay Peter, or sinabi nila sa mga tao doon na ito ay kasama rin ng Panginoon, si Peter. Alright? Sabi sa verse 72, at siya ay muling nagkaila na may panunumpa. Sabi ni Peter, okay, hindi ko kilala ang lalaking iyon. Okay, so pangalawang beses na niya ang sinabi. Okay? And verse 72 or verse 73, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, lumapit sa kanya yaong mga nakatayo at sinabi kay Pedro, totoo naman na ikaw ay isa rin sa kanila sapagkat ang iyong pananalita ang malinaw na nagpapakilala sa iyo. Alright, so parang hindi maniwala yung mga tao na yung sinasabi ni Peter na hindi niya raw kasama o hindi niya raw kilala ang Panginoon that time. Okay? Sabi sa verse 74, kaya siya ay nagsimulang magsalita ng masama at manumpa. Sabi niya, hindi ko kilala ang lalaking iyon. So sinabi ng Panginoon nung kasama niya si Peter na tatlo beses mo akong ipagkakaila. Okay? So makita natin dito sa verse 71, 72, and sa verse 73. Okay? Doon natin makikita na 3 beses niyang itinanggi na hindi niya kilala ang Panginoon. Okay? So makita natin dito sa verse 74. Okay? At kagad tumilaok ang tandang at naipaalala kay Pedro ang salita ni Jesus na sinasabi sa kanya, bago tumilaok ang tandang ay 3 ulit mo akong ipagkakaila, at siya ay lumabas at tumangis na may kapaitan. Ang lesson dito ay dito sa verse 74 or 75 na at naipaalala kay Pedro ang salita ni Jesus na sinasabi sa kanya, bago tumilaok ang tandang ay 3 ulit mo akong ipagkakaila, at siya ay lumabas at tumangis na may
kapaitan. Totoo ang sinabi ng Panginoon. Okay? Na nung kasama ng Panginoon si Pedro, sinabi niya kay Peter, okay na 3 beses mo akong ipagkakaila at bago tumaylaok ang manok. At nakita natin dito sa verse 74, sa verse 71, 72, 73, sa 3 verse na yan ay diyan natin nakita na ipinagkaila ng Panginoon or sinabi niya sa mga tao na hindi niya kilala ang Panginoon. Tama yung sinabi ng Panginoon kasi naging mayabang si Peter. Okay? At tama yung sinabi ng Panginoon kay Peter na bago or after mo ako ipagkaila ay titilaok ang manok. So after niya sinabi yung hindi niya sinabi na ay sinabi ni Peter na hindi niya kilala ang Panginoon 3 beses, doon na tumilaok ang manok. Okay? Ang lesson doon, guys, ay siya ay naging mayabang. Okay? Siya ay naging mayabang sa Panginoon. Okay? At nangyari nga yung sinabi ng Panginoon. Kaya minsan tayo ay nagiging mayabang. Alright? Sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo nagpapakumbaba. Kasi dapat kung tayo ay anak ng Panginoon, okay, tayo ay nagpapakumbaba. Kung kaya man natin, sa tingin natin, kailangan natin na magpakumbaba. Kumbaga, ito, makakayanan kong mag-live, magsalita sa biyaya lang ng Panginoon. Sa knowledge na ibibigay sa akin ng Panginoon at wisdom na kailangan nating i-apply, okay, sa biyaya lang ng Panginoon at kapangyarihan niya. Kaya ako, bago ako mag-share, okay, or magbasa ng Bible, I pray before live. And after live, okay, ako ay nagpipray. Okay, I have a prayer list. Okay, meron akong mga taong mga pinagpipray. Okay, ito yung mga pinagpipray ko. Mga nasa 85 or 84 na tao na pinagpipray ko. Okay, na gumawa ang Panginoon ng himala. At ang lesson dito ay si Peter ay naging mayabang. Okay? At after that, okay, totoo yung sinabi ng Panginoon. Kaya nawa, tayo ay wag maging mayabang. Okay? Na sometimes parang tayo ay edukado na, okay? Tayo ay successful na sa buhay, okay? Tayo ay napakagaling, okay? So, sometimes hindi natin nakikita na tayo ay nagiging mayabang na. Kaya ang dapat natin gawin ay tignan natin yung ating sarili. Pag-aralan natin yung ating sarili kung tayo ay nagiging mayabang, especially kung hindi tayo magpapakumbaba sa Panginoon. Alam nyo ba na napaka-temporary lang itong mga bagay natin nakikita, okay? Itong Facebook, time will come, mawawala to. Yung computer, okay? Yung ating katawan, yung ating mukha na pogi, maganda. Time will come ay maglalaho. Time will come, tatanda tayo. At ang pinakamahirap dyan ay tayo ay mamamatay. Sa pagiging mayabang natin, okay? Kung hindi tayo magpapakumbaba sa Panginoon, at tayo ay magsusumikap na maging mayabang na kaya nating iligtas yung ating sarili, okay, dahil mayaman na tayo, nakukuha natin yung ating mga bagay sa lupa, okay, may tayong kotse, mansyon, and everything, okay, successful na tayo. So, kapag tayo naging successful, tayo ay nagiging mayabang. Yung iba, okay, yung ibang mayayaman. Yung iba kasing mga mayayaman ay pinagpapala ng Panginoon at sila ay nagpapakumbaba. Pero, what if tayo ay isang mayabang? At ang pinakamahirap doon, sabi sa Bible, okay, sayang yung kaluluwa. Kahit mayaman ka dito sa mundo at ikaw ay mayabang, nakukuha mo lahat, bilyonaryo ka, pero yung kaluluwa mo ay pupunta naman sa impyerno, useless. Yes, nasa mo lahat ng mga bagay dito. Yes, mayaman ka, pero kung yung kaluluwa mo ay pupunta sa impyerno, useless. Okay? Sayang yung buhay. Sayang yung mga pinaghihirapan mo dito sa mundo. Kaya nga dapat sana talagang i-share natin yung mga video like this na para maabot natin yung mga tao, okay, maligtas sa impyerno. Kasi itong buhay natin is napaka temporary lang eh. Kaya nga I am here to share the gospel na ang ating topic ay huwag tayo maging mayabang kagaya kay Peter. Kasi kung tayo maging mayabang na tayo ay mayaman na, nakuha natin lahat, okay, at tayo ay hindi sumasamba sa Panginoon, na totoong Panginoon, hindi tayo nag-church, hindi natin siya pinupuri, tayo ay possible na pumunta sa impyerno. Alright? Kaya kung ikaw nanonood, alam mo na ba kung saan ka mapupunta pag namatay ka?
Ang mahirap pa doon, kung ikaw ay mahirap, okay? Pangit na nga yung bahay mo, pangit na nga yung ugali mo, pangit na nga yung mga suot mo, okay? Mahirap na nga tayo dito sa mundo, pupunta pa tayo sa impyerno. Okay? Pero mas mahirap, mas masakit kapag tayo ay mayaman, maganda yung mga suot natin, pero pag namatay tayo, pupunta tayo sa impyerno. Pero alam mo ba na merong daan para maligtas sa impyerno? Napaka-basic lang, sabi sa Romans 10:9-10, na tayo ay magpakumbaba, tanggapin natin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, magpakumbaba tayo, hindi natin kayang iligtas ng ating sarili, okay, kilalanin natin siya, at papasukin natin ang Diyos sa ating buhay, okay, tayo ay humingi ng tawad, kasi nga, tayo ay nagpapakumbaba, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, kahit tayo pa ay pinakamayaman dito sa mundo. Kaya kapatid, huwag mo sana itong papalampasin. Kasi, nalulungkot ako kasi ang dami pang taong hindi nakakaalam na kung saan sila mapupunta pag namatay. Dami namamatay, di oras, everyday. Pero, what if wala tayo bukas? Kaya ikaw na nanonood, kung hindi mo pa tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, this is the time. Kailangan mo mag-decide ngayon. Sabi nga nila hindi ka magiging successful kung hindi mo kayang mag-decide sa iyong sarili. Siyempre kapag matured ka na, especially kapag 20 years old ka na, pataas, dapat kailangan na natin mag-decide sa ating sarili. Kaya ngayon, I will push you na mag-decide ngayon na tanggapin ng Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas. Huwag tayong maging mayabang, tayo ay magpakumbaba. Okay lang, tayo ay magpakumbaba sa Panginoon kasi kailangan nating purihin ng Panginoon. Kailangan natin ng Diyos para tayo ay maligtas sa impyerno. At after that, magkikita-kita tayo sa langit. Okay? Sa langit, merong street of gold. Merong isang puno na 12 fruits. Okay? At merong parang ilog doon or dagat siguro, I don't know, na ang sinasabi doon na yung tubig doon ay parang salamin. Okay? Kung dito napakainit, mas mainit sa impyerno. Tingnan nyo, init Basang-basa yung aking damit. Kasi kailangan ko sanang mag-electric fan, nasusolusyonan pa yung init dito. Pero sa impyerno hindi na. Kaya dito, ang init. Pero ayoko mapunta sa impyerno. Kaya kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Mahirap yung buhay natin dito, pero mas mahirap sa impyerno. Kung ikaw kapatid, di mo pa tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, mag-decide ka sa sarili mo. Hindi pwedeng mama mo, papa mo, kapatid mo ang mag-decide sa iyong sarili. Kailangan ikaw ang mag-decide sa sarili mo. Ako nakapag-decide na ako, tinanggap ko ang Panginoon bilang tagapagligtas noong 2016, October 21, at ang papa ko ang nag-share sa akin ng gospel. Alright? Kaya, mag-pray ka after this, or kung gusto mong sundin ang aking prayer, okay? Sunod ka sa aking prayer. Okay? Tayo magpakumbaba sa Panginoon. Ako tinanggap ko ng Panginoon. So, kung gusto mong sumabay, okay? Sabayan mo ako sa prayer. Okay? At i-guide lang kita. Let's pray. Panginoon, salamat po. At kayo po ay napako sa krus para bayaran yung aking kasalanan. Ako po ay humihingi ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili sa impyerno. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo sa aking buhay at kayo na po ang bahala sa aking kaluluwa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alright, so kung sumunod ka sa prayer, okay, yun yung prayer of acceptance. Alright?
At sabi sa Romans 8:1 na wala nang hatol kahit ang sabihin ng mga tao. Yes, may past tayo, may mga failures tayo sa buhay. Ako may failure ako, pero ako ay nagpapakumbaba sa Panginoon na this is my failure. Kailangan kong bumangon. Sabi nga ni Pastor kanina yung preaching niya kanina. Yes, may failure ka ngayon, pero bawi tayo. Mahirap, pero paunti-unti. With faith, with pananampalataya na ang Diyos na yung bahala. Okay? Ilang beses tayong nag-fail, pero I am here, we are here, na tayo ay tatayo ulit. Ilang beses tayo nadapa, pero tatayo at tatayo tayo. Kasi, may pag-asa tayo. Ang Diyos yung ating pag-asa. Ang Diyos yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ang Diyos yung magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kung tinanggap mo ng Panginoon, congratulations. At time will come, ay magkakasama tayo sa langit. Okay? At yun yung ating mansion na hinihintay. Wala tayong mansion dito. Wala tayong mansion dito sa mundo. Pero kung bibless tayo, dahil tayo sumunod sa Panginoon, okay, nagpakumbaba tayo at bless tayo ng Panginoon. Pwede. Parang si Doc lang, may bago siyang Montera. Okay? Nissan na Montera. At shoutout kay Doc dahil nakaka-bless. Okay, purihin ng Panginoon at meron siyang mansion na bahay. Okay, pwede rin mangyari sa atin yun. Pero, ang aking sinisigurado lang na meron tayong mansion sa langit. Okay? So, sana, okay, tinanggap na natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Okay? At kung ngayon mo lang tinanggap ang Panginoon, after this, sige, tayo ay magkuhan na ngayon, mag-church na ulit. Okay, meron kaming church diyan sa Panganiban, Pangasinan, Lighthouse Bible Baptist Church. Church ka. Okay, meron din kaming Facebook Live, sinishare ko. Pwede kang manood dun ng preaching. Okay, yung aming service. Alright, so dito nagtapos yung ating pagbabasa. At salamat sa panonood. Salamat sa pagsuporta. See you tomorrow and God bless. Okay, and bye-bye. Glory to God.